Sa tatlong mukha ni Juan pagdating sa paggamit ng pera? Alam mo bang may pagkakaiba sa ugaling pinansyal si Juan mahirap, middle class at mayaman? Sobrang simple lang ng mga pagkakaibang ito. Magtataka ka kung hindi lahat ng tao pamilyar dito. Mga simpleng diskarteng dahilan kung bakit ang mahirap lalong humihirap, ang middle class stressed out at walang oras, at ang mayaman lalong yumayaman. Kung matagal mo nang tanong ang mga ito, mag-e-enjoy ka sa mga facts na hinanda ko para sa iyo. Sabay nating hihipan ang mga kumakalat na outdated na information tungkol sa pag-manage ng pera ngayon. At as a bonus, titignan din natin kung may pag-asa pa ba sa panahon ngayon ang simpleng Juan na umasenso at yumaman. Halika't isa-isa nating silang tignan. Magsimula tayo sa regular na araw ni Juan mahirap. Gigising siya sa umaga at magmamadaling pumasok sa trabaho, kung swerteng may trabaho nga siya. Madalas, contractual. Minimum wage. Minsan, less than minimum pa. Masipag at matyaga naman siya. Pagtitisa ng traffic at ang sumpong ng boss na masungit. At pagkatapos magbanat ng buto buong araw, uuwi ng pagod. Magpapahinga para ulitin lahat ito kinabukasan. Gagawin niya ito ng araw-araw para sa kapos-saktong sweldo. Tama ka, di na ito bagong istorya. Ano nga ba ang diskarte ni Juan mahirap pagdating sa pera? Bago ang pag-iipon para sa pangkabuhayan, madalas nauuna ang Jollibee dito, sini doon, at ang silent killer ng bulsa. Bili ng kung ano-ano, kung saan-saan, kahit di kailangan. Mga abubot. Bakit? Kasi may sale, surplus, ukay-ukay, at tiyanggihan. Minsan lang at mura lang naman. Ang kadalasang mga dahilan, bibili kahit di naman kailangan. Ang resulta, wala pang A15 o A30, ubos na ang pera. Kaya uutang na lang. Gusto naman magbago ng buhay ng mahirap na Juan, pero magpapaulit-ulit ang kalagayan niya hanggat di niya nakikitang patong-patong na gastos ang bigay ng abubot niya, na pag naipon, pwede nang puhunan sa negosyo. Pero hindi masamang tao ang mahirap na Juan. Gaya ng sinabi ko, mukha lang ng diskarte sa pera to. Marami sa atin ang dumaan din sa mentality ng mahirap na Juan, di niya ito kasalanan. Maaaring misinformed lang. Paano nga naman bukod sa di lahat nakapagtatapos ng pag-aaral, di naman tinuturo ang pinansyal na kaalaman sa eskwelahan. Madalas, ang ugali sa paghawak ng pera ay ang ugaling namamana lang. So, saan napunta ang pera ni Juan mahirap? Dito na papasok ang tinatawag nating 1. Income at expense, at 2. Assets at liabilities. Huwag kang mag-alala, hindi economics class ng pinasok mo. Simple lang to. So ano nga ba ang praktikal na kahulugan ng income at expense at assets at liabilities? Unahin natin ang income. Ito ang perang pumapasok sa iyo. In short, income equals kita. Kapag lumabas naman ang pera, tinatawag natin tong expense. Sa madaling salita, expense equals gastos. Ngayon, ano naman ang assets at liabilities? Asset ang isang bagay kung binibigyan ka nito ng income o kita. At liability naman kung expense o gastos ang binibigay nito. Balik sa tanong, saan napunta ang pera ni Juan mahirap? Ang maikling sagot, madalas mas maraming expense o gastos kesa income o kita ang mahirap na Juan. Maaring sa sahod o maliit na extra lang siya umaasa para sa income, samantalang kaliwat kanan naman ang pinanggagalingan ng expense. Naloko na. May pag-asa pa ba ang mahirap na Juan? Malalaman natin yan mamaya. Ngayon, tignan muna natin ang behind-the-scenes kwento ni Juan middle class. Sa unang tingin, okay na okay ang lagay ng middle class na Juan. Ang totoo niyan, malaki ang tsansang mapagkamalan mo siyang mayaman. May bahay, may kotse, at nakikita mo silang nagbabakasyon minsan. At kung may bagong labas na gadget, mag-a-upgrade ang middle class na Juan. Pero ang di alam ng karamihan, marami dito ay promo, hulugan, o utang sa credit card na buwan-buwan sa sweldo na kakaltas. So, saan napupunta ang pera ni Juan middle class? Ang maikling sagot, mas madaming liabilities, nagbibigay gastos kesa sa assets, ang binibili ng middle class na Juan. Imbes na investments na gagawa ng income, nauuna sa listahan niya ang paggagamitan ng pera, ang upgraded na lifestyle. Gusto niya ang convenience at quality sa buhay. Tingnan nating halimbawa to. Kung traditional economics ang pagbabasehan, ang kotse at bahay ay madalas na sinasabing assets. Sa praktikal na buhay ni Juan, masasabi nating outdated na ang pananaw na to. Sa definisyon natin ng asset,
ang isang bagay ay asset kung gumagawa ito ng income. Pero madalas, pagka down payment mo ng kotse, bahay o alahas, money out agad. Sa mga susunod na buwan, may babayaran ka ulit at huwag mong kakalimutan andyan pa ang insurance at tax. Money out nga naman, liabilities. Ang kotse ay nagiging asset lang kung nakakatulong siya ng gumawa ng income. Halimbawa na lang kung gamit sa negosyo. Ang bahay ay pwedeng maging asset kung paparentahan mo ito, lalagyan ng mga produkto sa negosyo or storage. O di kaya'y kung nagba-buy and sell ka ng bahay at mabibenta mo to ng mas mahal. So bakit walang oras at stressed out si Middle Class 1? Para mabayaran ang mga liabilities, kailangang mag-overtime, kumuha ng mas maraming trabaho at maghangad na ma-promote ng Middle Class na Juan kung siya ay empleyado. Para sa mga professionals at self-employed, kailangan nilang kumuha ng mas maraming kliyente o projects. In short, kailangan nilang ibenta ang oras at skills nila ng higit pa sa ginagawa nila dati nung wala pang liabilities para kumita ng mas malaki. Tulad ng kalagayan ng isang doktor. Kung hindi niya sisiputin ang pasyente niya, wala siyang kita. Dito mo na makikitang may lumalamo na sa oras ni Juan Middle Class. May mga celebrations sa family at friends ang di na niya ma-attendan. Kaliwat ka ng stress na ang kapalit ng upgraded lifestyle ni Middle Class 1. Para sa kayod kalabaw na discarding to, gugustuhin niya ng reward, tama? Kaya mas madalas na siyang mag-taxi, kahit pwede namang mag-jeep. Starbucks coffee na, dati okay na ang 3-in-1. Sa restaurant na mas madalas kakain, kahit pwede namang sa bahay. Ilang halimbawa lang ito. Sa oras na maisip ni Juan Middle Class na magnegosyo, ang kita niyang pangpupuhunan sana, pambayad sa liabilities na pupunta. Kung tatanungin mo siya kung anong gusto niyang baguhin, madalas sasabihin niyang ibalik sa kanya ang oras niya. Mabait si Juan Middle Class. Gusto niya ng maganda at komportableng buhay para sa pamilya niya. Magaling din siya sa trabaho o sa propesyon niya. Sa kasamaang palad, pagdating sa pinansyal na mindset, may outdated advice at information siyang dala. Ang dating akala niyang assets ay liabilities na pala. May pag-asa pa ba si Juan Middle Class? Malalaman natin yan ilang sandali lang. Ngayon, tignan muna natin ang sikreto ni Juan Mayaman. Alam mo ba na madaming Juan Mayaman ang mga self-made? Ibig sabihin, bunga mismo ng sariling pagod, sakripisyo at tiyaga ang tinatamasa nilang tagumpay. Simple lang kung susumahin mo ang lifestyle niya, may time and financial freedom. Maluwag ang buhay kung may kailangan. Choice sila kung ano ang sasakyan nila, saan sila titira, sino ang makakasama at makakatrabaho nila, kailan at saan sila magbabakasyon, at iba pa. In reality, mas madami din silang tsansang makatulong sa kapwa, gaya ng pagdodonate sa charity at pagsali sa outreach programs. Balik tayo sa tanong, saan napunta ang pera ni Juan Mayaman? Kapag may perang hawak si Juan Mayaman, sa asset niya ito dinadala. At sa asset na ito ay kikita pa ng mas maraming pera para sa kanya. At ano naman ang gagawin niya sa bagong kitang ito? Tama ka, i-invest ulit niya sa ibang asset pa. Ano ba ang mga examples ng asset na ito? Andiyan ang investments, apartment, or kotseng pinaparenta, ang edukasyon, seminar, tradings at iba pa na magtuturo sa iyo ng skills na kaya kang bigyan ng kita ay asset din. Sabi nga ng isang bumper sticker, if you think education is expensive, try ignorance. Ibig sabihin, kung tingin mong mahal ang edukasyon, subukan mo ang kamangmangan. Assets din ang mga negosyo, lalo na ang mga kumikita ng passive income. Paano ba napagtatrabahuan ni Juan Mayaman ang kanyang time and financial freedom? Ang sikreto? Passive income at leverage. Sa practical na ibig sabihin, ang passive income ay income na pumapasok kahit tapos na ang malaking parte ng trabaho mo dito. Konting oras na lang ang kailangan ni Juan Mayaman para i-maintain ang asset niya. Kahit natutulog siya, pumapasok pa rin ang kita. Hiramin naman natin kay Robert Kiyosaki ang ibig sabihin ng leverage. True leverage is the ability to do more and more with less and less. Ibig sabihin, ang tunay na leverage ay ang kakayanan na gumawa ng mas maraming gamit ang mas kaunti. Para mas madali nating maintindihan, gamitin nating halimbawa kung paano nagsimula ang isa sa mga pinakamalaking drugstore sa bansa. Marami ang nasira noong World War II. Pagkatapos nito, kinailangang mag-rebuild ng mga tao. Dito na papasok si Mariano K. Napansin niya ang mga demand sa isang uri ng antibiotic na tinatawag na sulfa drugs. Paano niya nalaman? Ginamit niya bilang leverage ang natutunan niya bilang empleyado sa isang drugstore bago pumutok ang World War II. Nung mga panahon noon na nagsisimula ulit ang lahat at kahit naman ngayon, ang taong may enough information kesa sa iba ay nakakalamang. Gamit ang ₱100, bumili siya ng sulfathiazole tablets
at kumita sa paglalako nito. Ginamit niya mga unang kita niya para bumili ulit ng mga tableta na ilalako. Hindi niya ginasto sa liabilities at abubot ang mga sumunod na kita. Nag-ipon siya at gumawa ng kariton. Ginamit niya ito para makabenta ng mas marami pa. Naging asset at nagbigay ng leverage sa kanya ang kariton. Taong 1945, nakaipon siya ng sapat na pera para ipatayo ang una niyang drugstore. Pinangalanan niya itong Mercury Drug. Ngayon, kahit natutulog si Mariano, may humigit kumulang 900 na branches na at 11,000 na empleyado ang mga nagtatrabaho para sa kanya. Leverage. Dahil dito, pumapasok pa rin ang passive income sa kanya. Pwede mong gawin ang ginawa niya. Gamitin mo ang pera mo sa pagsisimula ng pagkakakitaan. Andyan lang sa tabi-tabi ang mga negosyong kayang magbigay ng passive income at leverage sa iyo. Gaya na lang ng experience ko. Di ko inakalang isang maliit na flyer lang na inabot sa akin sa mall ang magiging tulay para sa isang negosyong nagbibigay passive income at leverage sa akin. Naging ugali ko na i-prioritize sa mga pagkuha ng assets bago liabilities. Ano ang konklusyon natin ngayon na magpapayaman sa iyo? Intindihin mo to, hindi lang ang pagkakaroon ng pera ang nagpapayaman sa tao. Para hindi ka matulad sa 70% ng lotto winners na lalong nagiging mahirap dahil sa maling diskarte sa pera. Dapat, alam mo kung paano at saan gagamitin ang pera pag nagkaroon ka nito. Dahil sa internet, mas madali nang maghanap ng negosyong simulan sa maliit na capital at pwedeng palaguin para bigyan ka ng passive income at leverage. Ang importante, kailangan mo silang hanapin. Kailangan mong maging open para tumingin-tingin at kumuha ng idea at pag nakakita ka, pag-aralan at i-research mo to. Nandyan lang sila. Kailangan mo lang bigyan ng chance ang sarili mo na maging in the know. Ibig sabihin, kapag andyan na ang pagkakataon sa harap mo, alam mong di mo dapat palagpasin to. At sa pagkakakita ang papasukin mo, ipunin mo lang ang income mo. Gamitin mo to para palaguin pa ang assets mo hanggang ang kita ng assets at negosyo mo kahit di mo na directly pinatatakbo ay nagbabayad ng bakasyon, gadgets, kotse at bahay ng pamilya mo. Gaya ng mga self-made na Juan Mayaman, kaya mo itong simulan. So, si Juan Mahirap, unang binibili ay ang mga abubot. Si Juan Middle Class, unang binibili ay liabilities. At si Juan Mayaman naman, unang binibili ay assets. Hi, this is Edward Reformina at dito sa video na papanoorin mo, ituturo ko at ipapakita ko sa iyo kung paano ba kumikita ng malaki sa internet. At syempre, paano kumikita ng malaki sa internet sa legal at sa ethical na paraan. Okay? At tanging paraan para kumita ng legal at ethical ay sa pamamagitan ng pag-provide ng mga totoong products at sa pagkakaroon ng mga totoong customers. So basically, ipapasilipin kita sa loob ng business model ko sa business na ginagawa ko. Okay? Imaginein mo na lang na bibigyan kita ng behind-the-scene look sa business model na ginagawa ko. Papapasukuhin kita sa loob ng business ko at ipapakita ko sa iyo kung ano ba yung mga prosesong nangyayari sa loob para maintindihan mo ng mabuti kung paano ba talaga kumikita ng malaki sa internet at kung paano ko ba nagagawang kumita ng multiple six-figure na income kada buwan. Okay? So, make sure din, siguraduhin mo rin na tatapusin mo ang video na to dahil sa hulihan ng video na to, sasabihin ko sa iyo at malalaman mo kung paano ka magkakaroon ng libreng access sa isang system. Okay? Itong system na to, gumasos kami, nag-invest kami ng 360,000 pesos na investment para gawin itong system na to. At sasabihin ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng libreng access dito sa system na to. And paano mo siya magagamit, paano mo magagamit itong system na to para ikaw mismo ay magsimulang kumita ng malaki sa internet kahit simula ngayong araw na to. So ngayon, ang gawin natin, punta tayo dun sa loob ng opisina ko at ipapakita ko sa iyo kung paano ba kumikita ng malaki sa internet at pasisilipin kita sa loob ng internet business ko. Okay? Let's go! Okay, ang first part na magiging business mo ay tinatawag na traffic. Okay? Traffic. Okay, itong traffic,
Ito yung magre-represent ng mga tao na magpupunta sa website mo. Ito yung magre-represent ng mga tao na galing sa Facebook na bibisita ng website mo. Okay, kahit anong business, lahat ng klase ng business kailangan ng traffic. For example, kung may sari-sari store ka, kung may tindahan ka, yung mga taong dadaan sa harap ng tindahan mo, yun yung traffic ng tindahan mo. Yun yung traffic ng sari-sari store mo. Sa internet, ang traffic ay yung mga taong nagpupunta at bumibisita sa website mo. Okay, yun yung step 1. Step 2 ay tinatawag na, tawagin na natin siyang pinto. Okay? Ito yung magsisilbi, ito yung magre-represent ng daanan kung saan sila papasok ng website mo. Okay? Ang silbi, ang trabaho nitong pintuan na to, or sa internet, ang term na tawag natin dyan ay squeeze page. Ang trabaho nitong pintuan na to, itong squeeze page na to, ay para ipaalam dito sa mga tao na to kung ano yung madadatnan nila once na pumasok sila dito sa pinto na to. Okay? So, for example, ang business mo at ang product mo ay tungkol sa pagpapapayat. Okay? Sa weight loss. Dito mo pwedeng sabihin kung ano yung mapapala nila once na pumasok sila dito sa pinto na to. Okay? Pwede mong sabihin dyan, now, kapag pumasok ka dito sa website na to, matututunan mo ay mapapanood mo ang isang video na magtuturo sa iyo kung paano ka papayat sa loob lamang ng 2 linggo. Parang ganon. Ang isa pang purpose nitong pinto na to ay para kunin yung mga email address ng mga tao na pupunta dun sa website mo. Okay? At may 2 reason kung bakit mo gagawin yon. Bakit kailangan mong gawin na kunin at hingin yung email address nila kung gusto nilang pumasok sa website mo. Okay? First reason, para mapatunayan mo na talagang seryoso sila na gusto nila makapasok dun sa website mo. Okay? Yung kasi yung magbibigay sa kanila, yun yung kasi yung magpo-prove na talagang interesado sila na makapasok. Okay? Pangalawang reason kung bakit mo hihingin yung email address nila kapalit ng pagpasok nila. Okay? So, hindi sila makakapasok kapag hindi nila binigay yung email. Ganito yan. Halos 95 to 98% ng mga taong pupunta sa website mo ay hindi kaagad magdidesisyon na bilhin kung ano man yung product na ino-offer mo. Pero dahil kinuha mo yung email address nila, mapa-follow up mo sila in the future. Ibig sabihin, mapapadala mo sila ng mga follow-up email para mapabalik mo uli sila sa website mo. Pero pag hindi mo kinuha yung email address nila, once na umalis sila doon sa website mo, mahihirapan ka na pabalikin sila doon sa website mo. Mahihirapan ka na silang maging customer. Okay? Malinaw ba yun? Kapag pumasok na sila dito sa pintuan mo, kapag binigay na nila sa iyo yung email address nila, 2 ang mangyayari. Una, papasok sila sa isang tinatawag na email campaign. Diyan masasave yung mga email address nila para magawa mo sila ma-follow up in the future. Okay? Pangalawang mangyayari sa kanila ay mapupunta na sila sa isang page, okay, kung saan mapapanood nila yung presentation ng product or ng business mo. Okay? Dito na nila malalaman yung mga benefits once na sila ay mag-decide maging customer at once na sila ay mag-decide na bumili na kung ano man yung products na ino-offer mo. So, for example, dito sa example natin, ay yung weight loss product. Okay? Ito yung mag-i-explain sa kanila ng benefits, ng kagandahan ng mga products na ino-offer mo. At kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, 95 to 98% ng mga tao makakakita nitong presentation mo ay hindi kaagad bibili. Okay? Pero dahil yung email address nila ay nandito sa email campaign mo, magagawa mo ulit silang padala ng email para pabalikin sila doon sa sales page mo. Ito yung sales page. Tawag dito sales page. Okay? Dito sa email campaign mo, magagawa mo is mapapadala mo sila ng mga additional information about sa business mo. Pwede mo rin silang i-educate ng mas mabuti para malaman nila yung kagandahan ng mga products na ino-offer mo. So ngayon, kapag nag-decide naman na silang bumili, kapag yung tao ay napanood yung presentation mo at nag-decide silang bumili, ang susunod na proseso, susunod na part na kailangan mong gawin ay
magkaroon ka ng paraan para kuhain yung payment nila, yung bayad nila. Magkaroon ka ng proseso para kuhain at iproseso yung mga payments nila. So, may dalawang paraan para gawin mo yun. Okay? Ang isa, kumuha ka ng tinatawag na merchant. Ito yung automated na proseso para kumuha ng mga credit card payments mula doon sa mga magiging customers mo. Okay? Ang isang example na pwedeng mong gamitin ay ang PayPal. Right? Pero dahil dito sa Pilipinas, hindi pa ganun kasikat ang mga credit cards, ang pangalawang option na pwede mong gawin is mag-hire ka ng assistant or ng staff na mag-handle at mag-aasikaso ng pagtanggap ng mga payment at pagproseso ng mga orders. Okay? So, ang third part, tinatawag na kahera. Tawagin nila natin kahera. Okay? Again, ito yung magpoproseso ng mga payments, tatanggap ng payments galing dun sa mga customers mo. Okay? Pagkatapos matanggap, ma-verify yung mga payments, ang susunod na mangyari ay tinatawag na product delivery. Dito na makukuha ng mga tao yung mga product na binili nila, kung ano man yan. Pwede mo, kung nagbebenta ka ng physical na product, pwedeng meron kang staff na nagpapadala ng mga products na yon, nag-ship nun papunta dun sa mga customer na bumili sa'yo. Pero kung ang business mo ay parang katulad sa akin na 100% na digital, mga digital products kasi yung mga binibenta ko, pwedeng magsilbi itong website kung saan ma-access nila yung mga products na binili nila. For example, yung product na binibenta ko ay mga e-books, mga videos, mga training videos. So, pwedeng ito yung dito sa part na to, dito nila ma-access yung mga products na binili nila. Okay? So, basically, ayan yung 5 proseso, 5 part ng isang internet business. Okay? At ang bagay na kailangan mong matandaan ay itong lahat ng proseso na to, lahat ng steps na to, ay semi-automated. Ibig sabihin, dapat hindi yan kailangan ng parte mo para gumana. Okay? Kaya dito pwedeng 100% automated to kung PayPal ang gagamitin mo dito sa Kahera, or kaya naman meron kang staff na mag-handle nung pagtanggap ng payment. Dito naman, kailangan automated din siya para ibig sabihin, may mga magdi-deliver ng product kung papunta doon sa customer. O kaya isang website siya na once na i-verify nung kahera mo na natanggap na nila yung pera, automatic ma-access kagad nila yung mga products na binili nila. Okay? So, ganito yung tunay na internet business na tinatawag. Bakit internet business? Ibig sabihin, tunay na internet business kasi kumikita ka, pwede kang kumita habang may isang parang buong makina, isang sistema na gumagana sa'yo habang ikaw ay may ibang ginagawa. Habang, for example, nagbabakasyon ka, ginagawa mo yung hobby mo. Okay? So, etong system na to, ganitong klase ng system, makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng time freedom. Ang isang challenge ng isang entrepreneur na gusto magsimula ng internet business ay para i-set up itong mga to. Yun yung number 1 challenge nila. Hindi nila alam kung paano i-set up ang lahat ng to. At pangalawa, napakalaki din ng perang kailangan mong ilabas para makapag-set up ng ganitong sistema, ganitong proseso. Okay? Para magkaroon ka ng idea, yung last na system na ginawa namin, sinabi ko nga sa'yo kanina, ay nagkakalaga ng 360,000 pesos mahigit. Okay? Gumastos kami, nag-invest kami ng ganong kalaking halaga para i-set up lang yung system na to. Okay? And ang good news, pwede kang magkaroon ng libreng access dito sa system na to. Pwede mo siyang gamitin ng libre para magawa mo ring kumita na malaking pera, na malaking income sa internet kahit simula ngayong araw na to, nang hindi mo kailangang mag-set up ng ganitong sistema, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para magkaroon ng ganitong makina, ganitong system, ganitong proseso. Okay? Ang kailangan mo lang gawin para malaman mo kung paano ka magkakaroon ng libreng access dito sa system na to na nagkakahalaga ng 360,000 pesos, ay i-click mo yung button sa baba ng video na to. Okay? I-click mo yung button na yan ngayon para malaman mo kung paano ka magsisimulang kumita sa internet gamit itong libreng system na to na nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Okay? Go ahead, click that button now.